Noong nakaraan, we already discussed how God's love gives security. Natatandaan niyo pa ba yung mga pinag-usapan natin last time? And naintindihan natin na God's love is way more encompassing and universal. It is more than just romantic love. Hindi lang naman romance yung love na yan. Hindi lang naman love within the family, between family members yung love na yan. Pero naintindihan natin na God's love is about giving security to everyone. And we will continue our study, our series of study about the way of love. Tutuloy pa natin yan. And today, we will reflect on how the love of God gives freedom. 2 Corinthians chapter 3, verse 17, wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Isang katangian daw ng presensya ng Espiritu ng Panginoon kapag naroon ang kalayaan. Hindi pwedeng mawala ang kalayaan kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon. Pero, kagaya nga ng lagi nating ginagawa, pag-isipan natin ngayong umagang ito. Bakit freedom? Ano nga ba ang meron sa kalayaan? Why is freedom a way of God's love? And how does freedom contributes to one's experience of God's love? Ano ang kinalaman ng kalayaan para mas maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos? At ano ba itong freedom na pinag-uusapan natin? What is this freedom that comes from God? At bakit bunga siya ng pag-ibig ng Diyos? The essence and message of Jesus is about love. Or in short, the way of Jesus is the way of love. John chapter 8, verse 36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. So pag pinapalaya tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, sa kanyang pag-ibig, bunga ng kanyang anak na si Jesus, lumalaya ang tao. The love that was taught and demonstrated by Jesus gives freedom. Malinaw yun. John 8:31-32, Jesus told the people who had faith in Him, "If you keep on obeying what I have said, you truly are my disciples." So sabi ni Jesus dun sa mga sumusunod sa Kanya, hindi lang kayo basta sumusunod, pero kapag kayo ay nananatili sa aking mga itinuro sa inyo, kayo nga ay talagang mga disciples ko. And as a result, verse 32, you will know the truth, and the truth will set you free. Laging may dugtong siya about freedom. Ano nga ba ulit yung freedom na ito? Ano ba yung tinatalakay nating freedom? What is freedom? And what is God's intention in giving us freedom? Bakit mahalaga siya na kaloob ng Diyos? Freedom, mga kasama, mga kaibigan, is to be able to think. It is the ability to act, to speak. Kapag ka nakakapag-isip ka, nakakapagsalita ka, nakakakilos ka, pag nabubuhay ka, ayon sa kaparaanan na natural sa iyo, yun ang kalayaan. When you are able to act, think, speak, and live without coercion, without constraint, that is freedom. Kapag ka nabubuhay ka ng walang pamimilit, pag ka nabubuhay ka ng walang hadlang, yun ang kalayaan. At pag tinignan natin siya sa ganitong kaparaanan, freedom is essential actually to all people. Hindi lang sa Christian. Kasi hindi lang naman Christian ang may kailangan ng ganong klaseng kalayaan. Lahat ng tao kailangan or lahat ng tao dapat maging malaya. And as a matter of fact, all people were created in the spirit of freedom. Ang lahat ng tao, binigyan tayo ng espiritu ng kalayaan ng Diyos. Bahagi yun ng ating pagkakalalang ng ating pagkatao. Balikan natin ang kwento sa simula. Genesis 1:26. Sa simula, then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Ano ang intention ng pagbibigay ng Diyos ng kalayaan sa tao? Binigay ng Diyos ang kalayaan sa bawat tao so that we can become
a person, a creation in His image. So that all of us can live in His likeness. Ang kalayaan kasi, katangian siya ng Diyos. At dahil nilikha tayo sa wangis sa imahe ng Diyos, nasa atin din, sumasa atin yung katangian na yun ng kalayaan. Because God is free, tayong mga creation din, we were made to be free. In continuation, Genesis 1:28, and so God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." So, nanlikha na yung tao ayon sa kanyang wangis. Sabi ng Panginoon, pinagpapala ko kayo. O sige, magparami kayo. Okay, pangunahan nyo, subdue, roll over, or rule over, and then manage everything, including the animals, the birds in the sky, the fish in the sea, the environment. Pansinin nyo, ano lang ang hindi kasama dun sa dapat i-rule over ng tao? Kapwa-tao. So, i-rule over mo yung mga nilalang, mga hayop, mga ibon, mga isda, ang environment, hindi sinama yung kapwa-tao. Kasi nga, ang mga tao, we are meant to be free. Genesis chapter 1:31, sa end nung chapter na yon, God saw all that He had made, and it was very good. Ganun siya nilikha ng Diyos at pinagpasyahan, pinili ng Diyos na ito yung mabuti. Ito yung dapat. Malaya ang mga tao. Let them rule. Let them manage. Dapat malaya. The Most High God created humanity to have and enjoy freedom. Ganun talaga ang design. At sa atin din, ngayon, in our time, sa atin na sumusunod sa Panginoong Hesus, freedom is important to us who follow Jesus. Mahalaga din yun sa atin. Because to be free means to have a choice. Yun ang isang katangian ng freedom eh. Yun ang isang katangian ng kalayaan. Pwede kang pumili. Pwede kang magdesisyon. You have a choice. There is therefore autonomy, there is self-determination. Ikaw ang nagpapasya ng direksyon ng buhay mo. Nabubuhay ang bawat tao, hindi lang napipilitan siyang gawin ang isang bagay. Again, pag napipilitan kang gawin ang isang bagay, hindi ka malaya. Pero ang disenyo nga, dapat nabubuhay tayo ng malaya. Nabubuhay tayo, ginagawa natin ang anumang bagay sa buhay natin kasi yun ang pinili natin. Yun ang kalayaan. Kapag ang pamumuhay ay ayon sa direksyon na ikaw ang pumipili, pinili at hindi pinilit, yun ang freedom. Ito lagi kong ang binabanggit sa kasal to eh. Paano mo nalalaman na love ka talaga? Pinili ka. Hindi siya napilitan na nagpakasal sa'yo. Pinili ka. And this is true, again, pag tinignan natin sa pananaw ng Diyos. Matter of fact, tayo ay umibig dahil nauna siyang umibig sa atin. Diba? Yun naman talaga ang sabi. We love because He, the Lord, loved us first. Isipin nyo yun, siya ang pumili na umibig sa atin. Kaya alam mong love talaga. At pag merong pamimilit kasi, ibig sabihin, hindi true love yun. Kaya importante yung aspeto ng freedom sa pagtingin. Doon mo nakikita na totoo nga ang isang bagay kasi there is the element of freedom. Freedom also for Jesus followers mean to be able to express yourself and pursue individual goals and desire. Yan, mahalaga yan. To be able to fulfill your purpose. Yung mabuhay ka, tahakin mo yung landas sa buhay mo of who you are meant to be. To follow your spark. Mahalaga yon. You are free to be the best version of yourself. At hindi ka kumukopya lang sa iba. Kasi yung best version ng sarili mo, ikaw pa rin yun, ayon sa pagkakalikha ng Diyos sa iyo. And you are improving, you are upgrading, and you can become a blessing as you are.
Freedom means to live your unique, individual life as designed by God. Yun ang freedom, kaya siya mahalaga. And another thing about freedom, kaya siya mahalaga sa Jesus followers, in freedom, there is no manipulation. In freedom, there is no dominating control. There is no possession. At yan yung laging isa sa pinakamalaking ministry na ginagawa ni Jesus, di ba? To free people from any kind of possession. Kasi nga, dapat ang tao malaya. There is no manipulation, dominating control, and possession that leads to passive acceptance, resignation, and defeat. Passive acceptance, alam niyo yung passive acceptance, yung, sige, kung ano sabi nila, yun na yun. Nawala na yung pagpapasya sa sarili. Anong gusto nila? Di sila nang masunod. Bahala na sila dyan. Kasi nga may resignation na. Nawawala yung capacity na bigay sa atin ng Diyos. Hindi yon ang ating design. Because again, we are designed to be free. Dapat walang manipulation. Walang pangungontrol. Ganun tayo nilikha ng Diyos. Mark chapter 5, verse 18 to 19. Isang araw sa ministry ni Jesus, nagpalaya siya ng isang demon-possessed man. I'm sure na alala niyo pa yung kwento dahil itong demon-possessed man na to, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo yung nakapossess sa kanya na demon. Marami. Legion nga raw, sabi doon sa pagkakabanggit doon sa Bible story. Pero yun, kahit pa gaano karami yung nakapangubabaw na espiritu doon sa lalaking yun, pinalaya siya ng Panginoong Hesus. And after all was done, the man was free. Verse 18, paalis na si Jesus, and as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Sama na lang po ako sa inyo. Kasi sa tagal-tagal kong napossess ng pagkarami-raming mga masamang espiritu, halos kinalimutan na rin ako ng lahat. Pwede po ba dyan na lang ako sa inyo? Ano naging tugon ni Jesus? Jesus did not let him. But Jesus said instead, Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Sabi ni Jesus, kaya nga kita pinalaya para makabalik ka sa iyong pamilya, para makabalik ka ng malaya sa iyong pamumuhay. Linaw na nga ng sinabi dito ng Pastor Ed several Sundays ago. Pinalaya ni Jesus itong lalaki hindi para makulong ulit at para makulong ulit sa ministry. Kasi marami ganun ng practice. Dahil ako ang nagpatanggap sa iyo sa Panginoon. Therefore, dapat mag-serve ka kasama ko. Mag-donate ka kasama ko. So parang possession. Bawal kang lumipat ng ibang ministry nang walang paalam. Bawal kang lumipat ng ibang church nang dapat di ko alam. Bawal kang mag-boyfriend, bawal kang mag-girlfriend. Bawal nga magpakulay ng buhok nang walang paalam sa pastor. So, di ba, possession na rin yun? Ganun ba yung design? Pinalaya ka nga sa isang control, lilipat ka rin lang pala sa panibagong control. So, nasaan talaga yung katuruan ng Panginoong Hesus doon? God's love leads to freedom. Si Jesus nga ganun ang ginawa Buong voluntaryo nang nagpepresenta yung lalaki. Sasama na lang po ako. Susunod ako kung nasaan kayo. Gagawin ko kung ano yung pagagawa nyo. Pero sabi ni Jesus, di, kaya nga kita pinalaya Go back. Enjoy life. Make new friends kung nawalaan ka ng kaibigan. Kung nawala ang pamilya, connect back with them. Live your life. Dapat may kalayaan. The way of God's love is freedom. And pag sinasabi rin natin na love or the love of God leads to freedom, mahalaga ito sa Jesus followers because in love, no one needs to hide their true selves. Sa pag-ibig kasi ng Diyos, hindi natin kailangang itago ang ating totoong sarili. Walang dapat magtago. Ang isang importante sa tingin ko na katangian ng totoong pamayanang makahesus, na isang church na makahesus, sa isang pamayanang makahesus, pwede kang magpakatotoo. Pwede mong
Ilabas, ilahad yung totoong laman ng puso mo with security. Love makes you free to be yourself. To be yourself, to be appreciated, and to be valued as you are. Now, yung sinasabi natin dito na magpakatotoo, hindi ibig sabihin na bastos ka, yung wala kang galang, foul-mouthed ka, you exhibit vulgar behavior. Hindi yun yung pagpapakatotoo na sinasabi natin. No? Hindi yun. Kasi alam nyo, those who are truly free are actually more careful. Yung totoong mga malayang tao, hindi sila bastos. Hindi sila walang galang. Di mo magpakatotoo nga. Hindi, mali yung pananaw na yun. At yun usually yung panakot. Magpapakatotoo, magwawala ang mga tao. Hindi yun totoo. Kasi ang totoong malaya, mas maingat sila. Bakit sila mas maingat? Bakit sila mas careful? Bakit sila mas mindful? Because they know freedom comes at a high price. Alam ng mga totoong malaya na ang hirap kaya makamit ng kalayaan. At ngayong malaya ka na, sisirain mo ba siya basta-basta? Hindi. At isa pa, yung mga totoong malaya, ayaw nilang apakan yung kalayaan din ng kanilang kapwa. Kasi alam nga nila na importante, mahalaga ang kalayaan. Kaya hindi totoo yung panakot na magwawala ang mga tao pag freedom. Ganyan. No. Ang totoong kalayaan makes us more mindful, makes us more careful. Kaya, again, as we have said, pwede mong ilabas yung totoong sarili. Pwede mong ipakita kung sino ka according to how God designed you. Hindi yung kabaligtaran na, okay, church na tayo, suutan na ulit ng maskara. Pag papasok na ng church, baitan mo. Papasok na ng church, huwag malakas tumawa. Ganyan. Mag-close neck ka na kasi wala lang ako maisuot ngayon kaya ako naka-long sleeve ha. Pero normally naka-t-shirt nga ako nagpipreach eh. Pero hindi siya ganoon, di ba? Hindi siya ganoon na kung kailan papasok sa church, kanya-kanyang pagkukunwari na ang bait-bait, ang perfect ng lahat ng bagay. The church is meant to embrace you as you are. Kasi mahalaga sa Diyos kung paano kayo nilikha. There is a unique blessing in each one of us. Freedom in God's love is a celebration of God. Freedom is a celebration of God's love. Freedom is a celebration of God's design. It's a celebration of God's design in each person, in each creation. Nakikita, na-appreciate, napapahalagahan natin ang uniqueness ng bawat isa. Hindi kailangan pare-pareho. Pati pagtawa pare-pareho. Kasi nga Christian tayo di ba? So dapat ang tawa mga nasa key of D lang. Ganun lang. Mababa lang ang nota ng mga tawa dito kasi Christian. Hindi ganun. Ganun siya tumawa, well, let him. Ganyan naman siya tumawa, let her. It's a celebration of God's design in each person and each creation. Ephesians chapter 2, verse 10, "For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago." You are a masterpiece. I will say that again. You, my brother, my sister, you are a masterpiece. May special design ang Diyos sa iyo. Pinlano niya yan. Ayan, nasa verse. Pinlano niya yung design sa iyo para maging mabuti, maganda, kaaya-aya, unique and individual. Pinlano niya yan long ago. So kasama yun sa design. God's love secures. God's love sets free. As a matter of fact, there is no freedom kung walang security. Kaya magkadugtong siya. That is the way of love mula sa ating Panginoon. Security, freedom. Love also reveals the truth that gives genuine freedom. Ito ay mahalaga. Truth is an important element of freedom. Ang katotohanan ay importanteng elemento, important ingredient ng freedom.
Kung tutuusin, walang tunay na kalayaan kung walang kaliwanagan. Kung walang karunungan. Kaya nga sa ating lipunan, sasabihin nila, malaya yung bayan na yan. Bakit nag-e-eleksyon sila? Ang totoo, hindi naman porke nag-e-eleksyon, hindi naman porke demokratiko yung isang lipunan, akala mo nga free nga sila. Bakit? Kasi pwedeng iliko ang katotohanan para ikontrol ang mga mamamayan. Ang talagang prerequisite ng democratic society, ang talagang prerequisite ng free society, dapat maalam ang mga tao. Kaya nga dapat nandun ang investment sa education. Sa ating constitution ng Pilipinas, di ba? The highest budget should go to the Department of Education. Kasi yun ang prerequisite ng democracy. Walang democracy, walang freedom without knowledge. Ganun din sa church. Hindi porke Christian, kala mo free. Matter of fact, marami nga gumagamit ng doktrina, maraming gumagamit ng Bible verse para manipulahin ang mga tao. So ganun din pala, kontrolin din nila. So ikot din. Lumabas sa isang kulungan, papasok ka rin pala sa susunod. Lumipat lang ng kulungan. So nasa ng freedom doon? Kaya mga kasama, freedom is a sacred blessing. Sagrado siya. It is a sacred blessing from the Lord because true freedom goes hand in hand with enlightenment. It goes hand in hand with education. Kalayaan, kaliwanagan, karunungan. Magkakasama yun. John 8:31-32, Jesus told the people who had faith in Him, if you keep on obeying what I have said, you truly are my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. The truth sets free. Mayroon lang talagang kalayaan pag nandun ang kaliwanagan at karunungan. Love enables. Love does not take away people's capabilities. Hindi naman tayo nilikha ng mga robot na utos-utusan, sunod-sunuran lang. Ginawa sa atin ang wangis ng Diyos, kasamang ginawa sa atin ang wangis ng Diyos ang kanyang imahe, at yung imahe na yon, it is the free will. God never forced obedience. Hindi. Lagi lang siyang nagpapakita ng liwanag at nasa sa atin kung susunod tayo. Again, kalayaan. Sa lahat ng mga pinag-isipan natin na ito, ang ating challenge, as we come to the same page about this, we must realize that we are capable of freedom because we are made in God's love. Kailangan makita natin na, oo, dapat malaya ka kasi mahal ka ng Diyos. Be free also, mga kapatid. But to be specific, be free from what? Or be free from who? Be free from people's control. Hindi tayo dapat nagpapasailalim, nagpapadumina sa kahit na anong kontrol ng ibang tao. Especially about people's control through unjust criticisms, close-mindedness, preconceived notions, prejudice, and discrimination. Huwag kayong magpakontrol doon. Dapat malaya tayo doon. Nabanggit na nga ng ilang beses, di ba? Kung di ka pinapalamon, huwag mong pansinin. Kahit na anong sabihin nila sa'yo. Kung di ka naman pinapakain, ano ba naman yung criticism nila? Sa kanila bang galing yung pang-grocery mo? So, pagka gano'n, huwag kang pakontrol. Huwag kang patakot. Be free. Be who you are as designed by God. Celebrate your uniqueness and your individuality. At hindi lang yung sa'yo. Also celebrate other people's uniqueness. Kasi hindi lang naman ikaw yung unique. Pati yung kapwa. Psalm 119, 73-74, You made me and formed me with your own hands, and made those who have respect for you be filled with joy when they see me. Nawa, ang panalangin nung nagsulat ng Psalm, nawa, yung makakakita sa akin, papupurihan kayo, O Diyos, kasi na-appreciate nila yung uniqueness ko. And extending the principle of this verse, nawa, pag tumitingin din tayo sa ating kapwa, papurihan natin yung Diyos kasi unique yung ating mga nasa paligid. Unique sila. Mga kasama, also be free from your own prison. Be free. Kasi tayo mismo bilanggo tayo ng ating sarili.
maaaring tayo mismo ang bumabilanggo sa ating sarili. Free yourself from your own prison, negative thoughts, obsolete ways of thinking. Ang daming kulungan na pwedeng imbentohin ng tao para sa kanyang sarili. Free yourself from past mistakes and failures. And also free yourself from your old self. Kasi dapat bago ng bago. Lahat ng yan pwedeng kulungan yan. Mga kasama, baka, malamang, maaari, tayo mismo ang may hawak sa susi ng ating sariling kulungan. Tayo pala ang nagkukulong sa ating sarili. You hold the key to unlock your own prison. So set yourself free. Kailangan malaya. Ang sumusunod sa Panginoong Hesus, sinusundan niya ang kalayaan. And also be free by setting people free. Let people discover and appreciate who they are. Do not be a prison for other people. Minsan tayo pala yung kulungan ng ibang tao. Kasi hirap na hirap silang kumilos pag nandyan ka. Hindi sila makakain. Kasi sinisita mo lagi yung isusubo nila. So hayaan mo siyang kumain. Hindi siya makatawan ng malakas. Kasi nandyan na si kuya. Nandyan na si pastor. Change topic. Madalas ganun. Pagpalapit na ako, iba naman talaga yung pinag-uusapan. Biglang paglapit ko, ano nga ulit yung verse na, Nax? Diba yung, come on. Diba? Hindi naman ganun talaga. Magpakatotoo na kayo. Diba yung, diba? Pinag-uusapan nyo, nanalo ba yung panabong mong manok? So, bakit nga kasi kailangan magtago sa isa't isa? Hindi yun ang katangian ng isang makahesus na pamayanan. Huwag tayong maging kulungan, huwag tayong maging tagahadlang ng ating kapwa. Sure, from time to time, nagbibigay tayo ng kaliwanagan o pagpapaalala. Diba? We remind people, we show them our concern. Pero di naman tayo police na check ng check. O, nakamaikli na naman yung palda mo. Hapit na naman yung pantalon mo. Walang ganun. Hindi sa day by day. Kasi we are living, we are following Jesus sa kabuuan ng kapatirang day by day. That is our mark. Jesusness nga eh. The one who sets free is also released. Ikaw rin kasi ang mahihirapan kapag kakontrol ka ng kontrol ng ibang tao. And may I remind mga kasama, mga kapatid, never surrender your free will to Phariseeism. Never surrender your free will to oppressive religiosity. Dapat nga maging malaya tayo doon. Yun ang katotohanan ng pagiging maka-Jesus. Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Pinalaya na nga eh. So maging maingat, maging alerto na hindi ka ulit nagbibit-bit na naman ng bagong papasanin na maghahatid sa'yo sa pagkaalipin. Malaya na nga eh. Acts 13:39, by Jesus, everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. Ang linaw-linaw. Huwag masyadong maraming pasanin for the sake of religion. Hindi ganon ang kaparaanan ng Panginoong Hesus. Freedom is elusive. Mahirap pag-usapan ng kalayaan kasi mahirap siyang ipamuhay, mahirap siyang makamit. Because of systemic inequalities, imbalances of power in institutions, in structure, mahirap siya. Kaya it's very elusive. Talaga namang merong mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, merong kanya-kanyang tagisan ng kung sino ang mas malakas, makapangyarihan. Kaya ang hirap na usapin ng freedom. Ang hirap niya na espiritu na makamit. Pero dapat meron yun sa atin dahil yun ay inilagay sa ating puso. Kailangan tayo mismo ang humanap ng ating sariling kalayaan. Kalagan ninyo, mga kasama, mga kaibigan, ng inyong sarili sa pagkakagapos. Lumabas sa mga kulungan.
ipag-iitan yung inyong kalayaan. While people around you may advocate for you, syempre, pinagtatanggol nila kayo, tinuturuan nila kayo, pero kailangan kayo mismo. Huwag niyong hayaan na apak-apakan ng sino man o anuman ang inyong kalayaan. May kapangyarihan sa kalayaan. Nandoon ang ganap na buhay sa kalayaan. Kaya si Paul, si Apostle Paul, we will read this reflection from Apostle Paul from the lens of freedom. Si Apostle Paul, nakita niya yung power ng kalayaan. Philippians chapter 4, verse 11 to 13. I have learned in whatever situation, I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Sabi niya, nakaharap ko na lahat yan. Actually, naranasan ko na lahat yan. Yung masagana ka, or kapus ka, may pera o wala. Minsan maraming pagkain, minsan gutom. Nakita ko na lahat yan. Pero you know what? Sabi niya gano'n sa reflection niya, nakita ko na ang secret kaya hindi ako affected. Pag nag-check balance ka sa ATM, minsan mataas ang balance, minsan mababa. Pero hindi ako affected. Realization ni Paul. Kasi nakita ko na ang kalayaan. Verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Nung nakita ko ang kalayaan kay Kristo, hindi na ako naapektuhan ng mga bagay sa paligid. Hindi na nila ako bilanggo. Nakakawala na ako sa pagkakagapos ng mga sitwasyon na yan. And dahil malaya ako, I can do all things through Christ. Kalayaan yun yung dinidescribe niya dito. And I pray ang bawat isa sa atin ma-experience yun. And lastly, when we are blessed with freedom in God's love, lagi rin nating alalahanin, mayroon tayong mga kapwa sa paligid natin na nangangailangan din sila ng kalayaan. Kailangan din nila lumaya. Huwag natin silang kalimutan. Yun naman talaga ang totoong pagsamba sa Diyos. Isaiah 58 verse 6, I will tell you what it really means to worship the Lord, sabi ni Prophet Isaiah. Ito ang talagang worship. Hindi lang yung kanta-kanta, kasama yon. Hindi lang yung sayaw-sayaw, pero meron pa bukod dyan. Ito yung talagang worship. Remove the chains of prisoners who are bound unjustly, free those who are abused. Magbigay din tayo ng kalayaan. Maghatid tayo ng mga tao tungo sa kalayaan. Yun daw yung pagsamba. Mahalaga ang kalayaan. It is God's way of love. Freedom. Mga kaibigan, sino sa inyo ang may hangad ng kalayaan? Would you like to pray for freedom? Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sama-sama po naming sinasambit sa aming mga puso ang iisang pangalan, the name above all names, the name that is powerful than any bondage in all creation, the name that is all-powerful and all-loving. We call on the name of Jesus. And through His name, through the name of Jesus, we declare freedom. Mga kasama, panghawakan natin ito, ang lakas, espiritu, tapang at kalayaan ng ating Panginoong Hesus ay sumaating lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus.